Yan. Wow, warak yung ano, bubong nung trampoline. Oh, tingnan nyo, oh. Ito yung natatakot ako. Pero hindi naman po siya ano, problema. Paano namin itatayo? Puro tinik. Kailangan tong bawasan. Ayun, oh. Stress na siya. Ayun. Abangan tayo lang kayo mga bigla. Ganda, oh. Ay, ayan, magandang buhay. Pakita ko lang po yung ano, nagkaroon po ng matinding thunderstorm gabi. Halos ano po, akyat tayo, tingnan nyo, ang daming, ang gulo. Ayan, tingnan nyo yung ano ni Bebe, oh. Nabuwal. Yun po ang problema sa ano. Tapos tingnan nyo yung mga duhat, naglaglagan. Oh, ay, may nabali pang sanga. Ang laki pala ng nabaling sanga ng duhat. Nadali na naman. Marupok ba ang ano ng duhat? Ay, ayun pa. Ay, bali-bali pala yung mga sanga. Nadali na naman. Hala. Ayun, oh. Ang laki. Ang laki atang sanga na bali. Dahil pa naman duhat, oh. Shout out kay Gilbert Cuevas. Ang laking sangang nabali, ah. Ayun. Disgrasya. Yan ang ano, ayun, sa taas. Dali na naman. Kita niyo naman po, ano. Ay, internet ni na Jaisel, oh. Na anuhan na naman. Mayroon na namang tatrabahuhin. Buong araw na naman itong ang daming duhat na nadisgrasya. Asan ba nabali? Saan banda? Nagpapatubig pa nga ako kahapon, eh. Ayun. Ayun. Malaki nga ang sanga. Malaking sanga. Marupok pala ang duhat, ano. Pero ang lakas po kasi daw ng hangin. Ano. Sabi nila, ay, pinakita sa CCTV pala. Hala kasi kami. Ayan. Ay. Pero sandali lang. Yan, may mga pick up na tayo ng lechon. Napakaaga. So yan, ito bagong patubig natin. Dalawa, oh. Yan, pick up ng lechon yan. 3. Ang aaga ng mga pick up ng lechon natin, ah. Meron nga humahabol. Pwede daw ba alas 9 ng gabi or alas 3 ng umaga. Sabi namin, hindi po kaya ng mga lechonero. Kawawa naman. Hindi natin pwedeng isaalang-alang yung ano nila. So, ayun na. Yan po ang alarm clock ni Bebe ngayon. Pati sa amin. Yung tawag nila. Naliligaw yung isa, eh. Aha. Dumapa lang. So ayan, ikot tayo dito. Wala pa pong mga boys. Parating pa lang sila. Makita niyo po ang daming linisin doon sa lechon house. Nagkalat. Papatrim ba tayo? Siguro konting sanga lang. Mga sanga-sanga. Papatrim tayo ng konti. At ngayong El Nino ay malalakas daw po ang ulan. Ay, ulan. Malalakas na ulan at malalakas na bagyo. Yan po ang pinaka ano ng pag-asa. Asahan daw po. Yan na yung ating mga tataniman. Masaya yung mga halaman syempre, pero grabe po yung hangin. Nako, kailangan natin tong tulok na. Ayun na, nabali na. Nabali na. Taniman ko ng sili to, eh. Panigang. Pasok ng pasok yung ano. So yung mga hose mukhang
magtatabi na tayo ng mga host na to dahil tapos na po ang summer at eto na, nasa thunderstorm season na po tayo. Mga inaabangan natin na malalakas na marami mabubuo ngayon na mga di ko na bibilangin di na po ako magbibilang. Marami mabubuong bunga pero parang konti ang bulaklak. Grabe tingnan nyo, marami ang wawalisin. Tingnan nyo naman yung playground. May nabaling sanga ng akasya. Tingnan nyo naman yun bro, ibali nga, lakas ng hangin yan po yung nakakatakot. Dati last year may ipo-ipo pa. Tinanggal pa nga yung mga nabali nga. Nabali. Ayun doon. Tingnan nyo naman. Yan. Wow, warak yung bubong nung trampoline. Tingnan nyo. Ito yung natatakot ako. Pag may bagyo, ito baka madisgrasya ito. Yun nga, yun gusto kong ipatrim yun gusto kong ipatrim. Malaki-laki ang ligpitin may electric fan pang iniwan. Ang galing. Ano ba itong mga nag closing hindi nag check. Yan grabe, binagyo. Wow, daming ligpitin. Wow, paano umpisahan? Si Rambo nag-uumpisa na. Grabe ito yung gusto kong ipatrim dahil yung lechonan baka madisgrasya. Yun ay malalaking parang ayaw nang pumasok ni Kongkong maaga namang pumasok si Kongkong bro. Maraming liligpitin. Nabali yung sanga. Marupok talaga akasya Ang lakas naman ng hangin Kasi hangin dyan kuya. Alin? Hindi mo alam? Hindi. Wala na kami umulan. Kaya nga, bakit? Hindi mo alam na umulan ng malakas? Umulan pero ba't nabali? Laki naman Di, siguro may unggoy na ginanon, nabali. Laki nung nabali. Malakas nga yung hangin, parang ipo-ipo nga. Oo. Ano daw yung internet natin? Pupunta daw ngayon. Tayo ang may sira lang? Oo, ata ko sa baryo meron. Yung duhat, Meron din kuya. nabali din. Baka doon ang... Oo, doon na galing yung internet niya. Ang laki ng sangang bali. Gumanon, yung kagaya ng dati. Yung katabi niya kuya Yung gumanon. Matindi. Yan po ang nakakatakot sa Pilipinas. Kaya alam nyo kung pinakamasarap. Ako para sa akin, dahil hindi naman natin masabing nalibot ang Pilipinas marami na po kaming napuntahang lugar. At syempre, ikimarites ka, interview, tsaka pinag-aaralan mo din yung yung mapa, di ba? Ang one of the best place to live para sa akin is Palawan. Palawan po, kasi unang-una sa lindol, safe siya. Pangalawa sa bagyo, hindi po siya daanin ng bagyo.
unlike compare mo sa ikumpara niyo po sa Aurora, 'di ba? Cagayan, Isabela, kahit Pangasinan, yan pa nga Bicol, yan pong mga part na yan ay bagyuhin talaga. Ang ganda sana ng Aurora pero ang hirap po doon talagang daanan. Like last year, 'di ba? Dinaanan po ni Uwan 'yon, grabe. Pero ang Palawan, ulan lang po siya. Bihira po siyang daanan ng bagyo. Dahil ang bagyo po nanggagaling sa Pacific, umaakyat na gano'n, 'di ba? Karamihan pa gano'n. Kung meron man minsan sa Mindanao, low pressure yung sa baba. Pero hindi po gano'n ka bihira. Tamaan man, mahagip man, bihira po. So, lalo na yung southern part ng Palawan ay safe sa bagyo. Yun po yung isa sa mga sabi ko, isa sa magandang mga lugar na hindi mo talaga masyadong yung bagyo nga. So mukhang delikado tayo delikado patay. Alam niyo kung bakit? Mukhang marami ang mamamatay na isda. Nagpatubig naman tayo, walang nag-oxygen ibig sabihin nasa ilalim sila. Dapat kasi ganitong time nakaganyan yan na humihinga-hinga, pero ngayon parang wala, baka patay na. Yun ang nakakatakot naman. Mahirap po talagang iraos ang fish pond pagka ganitong season talaga. Kailangan may matibay kang isda na or konti lang ilagay mo. Pero kasi manganganak at manganganak daming lilinisin. Ang daming lilinisin. Oo nga po. Magluluto pa naman ako ng taniging dahil may request po tayong hinila na naman ng kambing visit ng mga kambing yan. Papaayos ko nga itong papaayos ko itong bakod na to. Kahit latag lang yung net, sa ilalim daw ata dumadaan. Hinila na naman pa naman precious pa naman ang mga saging natin ngayon dahil ay nako. Hanggang dito meron na yan hanggang doon, 'di ba? Pinakilagyan na natin yan dahil sabi ko sayang, delikado ang isda. Obserbahan natin yan after 2 days. Kung maraming namatay, lulutang yan mga 2 days after pa. Nabuhal na yung basta kaya yung saging natin doon. Okay pa, nakatayo naman. Mamaya ikutan natin doon kung anong nasira doon. Ito yung sabah, nadali na nadali yung sabang may bunga. Ay, buti nga itong talisay natin. Gagawin natin dito sa talisay, pagka may bagyo na namang parating, kakalbuhin na naman natin yan. Ganun talaga, at least safe, 'di ba? Hindi na po mabubuwal. Magbabawas tayo ng babawasan po natin yan ng mga sanga-sanga. Pati yung duhat, ang laking sangang nadali. Wala yan, yung duhat, tingnan mo. Ay, ayan, balikan ko po yung niluluto ko. Grabe, ayan, ito po, papatapyas pa tayo dyan. Papatapyas pa tayo. Ito, medyo babawasan pa po natin. Ayun yung mga mahirap. Ako po natatakot din dahil pagka may nabuwal dyan, let's say nabuwal dyan, ito maaapektuhan yan. Minsan isang uka yan, ganito. Ayan ganyan. Baka masira pa po ito.
Kaya nga, buti nga kung mga nyug. Ang nyug po napakatibay sa hangin, believe me. Iba po. Ay, salamat naman at may nakita tayong medyo lumulutang na mga isda. Tatakot-takot dahil baka alam nyo yun, ano na yung oxygen nila. Pero kagabi, pinatay ko po yan alas 8 mahigit na. Binuksan ko ng alas 3. Mga alas 8 mahigit na po yan. Inano ko, pinatay. Kaya sana okay naman. Tapos yung lamesa natin, ayan, inaayos na. Napaka ano na po niyan. Napaka compute ko nga, sabi ko hindi kaya ako lugi dito. Kasi mostly ang gastos ko po diyan lahat-lahat siguro mga nasa 100, lahat-lahat na, mga labor lahat, mga 130, 140 siguro. Lahat-lahat na. Pero mayroon pa naman po tayo maibebentang ilang yung mga mahahaba. Maganda naman yan eh. Ayan o. Yung ating artist siya yung gumawa ng bamboo doon. Hindi na ba kailangan liyahin? Ilalakyan ang puno. Lacquer muna, no? Sanding sealer. Ilalakyan po. Lacquer. Ba, talagang alam niya. Pero mapapalabas yung itim niya, ano? Alam na alam mo pag matanda ng puno, ano? So ibig sabihin kayo nabebenta ninyo yung ganitong slab ng 40,000, slab lang? Kanya po ka ba? Tapos gusto ko na natin. 240 to eh, haba. 240. Jackpot yung nakakuha pala nito, ha. Galing, ha. Ano po, ma-enjoy ninyo. Sabi ko nga, ipangpapamana na ito sa apu-apuhan, eh, no. Tsaka hindi na to bibiyak dahil almost 2 years na to, eh. Wala nang biyak yan. Tapos pakita ko po yung avocado ko. Hindi ko napansin. Ayan, oh. Dali yung avocado, pero hindi naman po siya problema. Paano namin itatayo? Puro tinik. Kailangan tong bawasan. Ayun, oh. Stress na siya. Paano ko kaya wala, busy po yung mga boys doon, din. Ay nako talaga, oh. Hindi naman po nabali, pero ayan, oh, naandyan, nakaganon. Ayusin na lang natin. Problema pati yung kasi mali naman yung tali. Bakit dapat dito na tinali, eh? Kailangan ito 3-4 na tao ang magtatayo. Matindi. Grabe. Minsan ayan po, balikan natin. Nagluluto pa ako, kaya lang may ay grabe, oh. Tingnan nyo. Talagang malupit. Oh. Nasira na yung natin. Bubong lang naman po ng trampoline yan. Pero parang nasira yung may nasira nga. Grabe. Pero kayang-kayang gawa ng paraan yan. Tapos ito, papapalitan na natin ang bubong kasi napunit na. Yung parang bibili na lang tayo ng trapal siguro. Matindi. Ito ang kinatatakot ko. Pagka bumagsak po doon sa may katayan, mahirap. Kaya sabi ko nga kay Proy, yan. Uunahin ko na. Alam niyo naman ako, proactive. Ayoko pong maging reactive, at ang reactive ay naandyan na. Mas maganda na yung proactive tayo. Yung mga sanga na malalaki, kailangan mabawasan na din po. Kasi ngayon, tingnan nyo ang dahon, grabe. Pag yan ay hinampas ng hangin, patay ka dyan. May ipo-ipo pa daw pala sa dao. May namatay pa daw ata, sabi ni Bebe. Parang may building ba na. Grabe naman, Pero ganun po ka-extreme ang natin ngayon. Weather, talagang ikaw na ang mag-a-adjust. Dahil sa climate change. Talagang matindi pong linisan. 8-10. May mga customer na, pero ayan, kailangan pong tapusin to. Grabe,
Yung avocado ko nga doon, nadali. Yan, inaano na yung lamesa. Ikot tayo dito, tingnan natin yung perwisyo dito. Ito kailangan pong ano kaya ito? Kailangan maitayo ito ah. Yung ano ko, stress yung avocado. Bigat nito. Bigat. Wala, hindi umaangat. Ito ang kailangan iangat. Ay. Wah! May pasukan. Kuloko ka. Kaya pala kalabas ka. Yan oh. Grabe. Maganda yung pagkakaano ng halaman. Gustong gusto nila yan. Hindi pala yung ipo-ipo. Palaka, laki. Ay. So, ito na yung time na mag-iikot tayo dito. At minsan, puro putik na po yung paa. Bro, musta kayo? Matindi talaga yung ano, parang binaliktad yung ano ah. Okay pa naman tong ating tagal-tagal pa to eh kasi pinalalaki pa natin. Actually palalakihin pa natin yan, no? Lalaki pa yan. Yung iba sasabihin pwede na, pero may ilalaki pa po. Hintayin natin hanggang pag may nagdilaw na. Ayan, okay na yan, sign na. Pero ito may ilalaki pa yan. Yan ang problema natin. Ito yung waterlogging na tinatawag sa mga avocado. Baka masyadong mabasa. Ganun din po sa ano ha, mga papaya dito. Kasi nung nagdagdag tayo ng lupa, syempre napantay na. Nung dito may ganun eh. So nagbaga na de-drain yung tubig. Ngayon may harang pa diyan. So titingnan natin. Tingnan po natin. Pag-aralan pa yan. Buhay nga yung avocado. Ganda. Buhay yung ating avocado. Yan ah. Buhay na buhay. Buti na lang, hindi nadali. Lakad tayo dito. Yung pinagsunugan nila ng ano. Sabi ko mag-aalaga ako ng darag. Meron na akong 5 parating. Gusto ko ulit mag-alaga ng manok. Nakakatuwa kasi pagka naparami mo eh. Ano uli natin yon, style natin, papa-incubator uli. Gagawin ko, ipon uli ng itlog. Tapos pagka ano na, incubator, naligpit na kaya nila. Nag-almusal muna. Tapos na, nakapagluto na tayo ng sinigang sa miso na tanigi. Medyo mahal lang talaga ang tanigi. Actually saan ba mas mahal? Ang normal price po kasi ng tanigi 350 to 400 per kilo. Tapos sa Nasugbo parang nag 600 yata. Masyado naman akong mahal. Lipitan. Wala pang gustong maghakot. Ay, good morning. Ano? Talagang ito professional po ito. Ito po yung
yung isa. Pero meron na may-ari nito, alam ko. Lahat yan, meron na may-ari. Live edge. Ito, ewan ko lang po alam kung meron pa nitong, meron nang may-ari nito. Pero ito, pwede din pong dining table to. Nasa dito, siguro mga 26 inches yung pinaka ano niya. Etong lapad nito, halos ito, mga 30. Medyo malapad dito, pag ganun medyo may titid ng konti. Pero, tawag, pwede pa pong pang dining yan. Tignan natin yung solar kung ano na. Oras ay 11. Ilang percent na ba ang battery natin? 84. At ang harvest ay 15.03. Ang consumption namin ay 8. Yan. 14.91. Ayan, bumaba. 8.83. Napakasarap pag may solar. Kaya target natin makapagdagdag pa ng battery. 3 o 2. Kaya lang kasi pag 3 baka hindi na po kayang punuin. Pero kung 2 kayang-kaya pang punuin. Mamaya balikan natin yan kung ano na bang magiging kalabasan yan. Ayun. Abangan tayo lang kayo mga bigla. Ganda. Litas pa yan siya. Oh, ito makukulayan pa yan. Oo. Para mag ano ng konti na. Tapos ito. Kasama natin sa kulay na dito. Yung kulay na oo, para magda-dark pa to ng kulay na, hindi na. Ito na 'yon. Kaya sir, kung gusto nyo pa i-ano natin po pati yung sila ko sa paguli. Kasi natural lang, ano lang yan. Natural ano. Kahit din naman, magiging natural din kaso may kulang na konti. Ano tingin mo pa yan? Kasi pag sila yan sir, padak na padak. Ha? Sealer po ba sir, kami pa ba? Papadak ko pala sealer. Ganda. Ganda ng ano niya. Ayos. So, ayan. Bukas to be continued yan. Yan po yung ating lamesa. At marami pa. Meron pa po. Actually, wala pang paa. Sabi ko, simplihan na lang ni Junjun yung paa para alam nyo ang kaya hindi ko po maibigay ng ano talaga kasi yung bagay mura na rin naman. Makapal po yung slab. Yung labor talagang doon ka maano sa labor. Kagaya ngayon yan nag-hire pa tayo ng ano, tapos mahal din yung mga sealer, mga alam niyo na, mga ginagamit polyurethane. So ayun, sana ano makabili lang ako ng battery diyan, okay na. So yan, marami pong salamat at magandang buhay.